Inimbestigahan sa ICI si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola. Ayon sa kapwa niya, kongresistang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, nakakuha umano si Garjola ng abot sa 150 billion pesos na halaga ng DPWH projects sa Batangas. May unang balita, si Joseph Morong. Pumunta sa Independent Commission for Infrastructure si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para paimbestigahan ang pagkakasangkot umano ni Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola sa nasasakupan niya sa Batangas at sa iba pang lugar sa bansa. Ayon kay Leviste, sa dalawang lugar sa Batangas na kanyang kinasasakupan, may 6 na proyekto si Garjola na abot ang halaga sa 700 million pesos at may iba pa raw sa ibang lugar sa bansa. I estimate that Congressman Garjola has more than 100 and perhaps closer to 150 billion pesos of projects from the DPWH. Ayon kay Leviste, nabanggit daw sa kanya ng ICI na may hinihinging listahan ng komisyon sa Kongreso ng mga proponents o pangalan ng mga mambabatas na nagsumite ng mga proyekto sa 2025 General Appropriations Act na iniimbestigahan nila. Bagay na kinumpirma ng ICI. Nahanap namin itong informasyon na to. And our search will not be limited only from Congress. Kung meron pang other sources, then we will get it from them. Pero right now, we're trying to request. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Garjola. Masaya ang ICI dahil nakapaghain na ng kauna-unahang kaso ang Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa mga nasa likod ng manumalyang mga flood control projects base sa kanilang rekomendasyon. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, mas mabilis ang pagsasampa ng kaso kumpara sa pagsasampa ng kaso sa pork barrel scam. Maaring sumunod na isampa ng kaso ng Ombudsman ng kaugnay sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan kung saan sangkot sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at 19 na taga DPWH Bulacan at 5 mga kontraktor tulad ni Pacifico at Sara Diskaya. September 11 nang inihain ng DPWH sa Ombudsman ang mga reklamang graft at malversation. Ito ay kaugnay ng 249 million pesos na halaga ng mga ghost flood control projects sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Sabi ni Dizon, hindi raw matatapos ang taon na ito at maisasampa na rin ito sa korte. Tingin ko malapit. I think very soon yung Bulacan na first case mapafile na rin. So mukhang magkakatotoo yung at least 40 magpapasko sa kulungan. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.